Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinabagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan, mga kababayan po namin dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat na nararating ng pagbo-broadcast na ito sa pamamagitan ng social media. Welcome pong muli dito sa ating portion na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Again, ito po ay bahagi pa rin ng pangkalahatang pagpoprograma natin ng pamagat po yung kabanal-banalan na kung saan ito po ay allotted or inilaan para po sa pagtugon sa mga katanungan na kararating po sa ating kabatiran, at ang oras na ito ay nakalaan po para sa pagsagot nga po ng nasabing mga katanungan sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. So, ibig namin ding ipabatid sa inyo ang mga iba pa nating programs dito po sa ating flagship na program na ang Kabanal-Banalan. Sa himpilang DWBL 1242 sa piitang AM o sa AM band, ang ating programang Blessed Day, Mondays to Fridays po yan, 7:30 to 8. So, practically every day po yan, 7:30 to 8. Sa YouTube at Facebook naman, yan po ay mapakikinggan 6 to 6:30 ng umaga. Ang sagot ng Biblia, ito po, every Sunday po yan, sa tuwing linggo po, 4 to 5 ng hapon. At bukod po dyan, narito rin po ang iba pa nating pagpoprograma via our social media pages. The Climb, Sundays po yan, na lumalabas ng 7 to 7:30 ng gabi. Likhawit, kasunod po yan, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30 po naman ng gabi. Ang sagot ng Biblia, yan po ay mayroong unang pagpapahayag o unang pagtatanghal every Saturday, 7 to 8 in the evening. Narito ang ating mga telephone numbers naman na pwede nyo padala ng inyong SMS. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Na-mention po natin na ating social media pages. Ito po yon sa Facebook o sa Meta, MHC Media, ang Kabanal-Banalan. Yun din po yung ating primary accounts. Then sa YouTube naman, The Most Holy Church. Yan sa YouTube. Doon sa kaukulang mga search bar po yan, i-type in nyo po, pagbukas nyo po ng inyong mga accounts para kung ma-access nyo, mabuksan nyo po ang nasabing pages po natin. Na punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay matatagpuan po sa Maynila. Ang address po natin, number 688 Rahabago Street o Raksabago, yun ang pagkaka-spell. Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel sa paglilingkod dito, Brother George Quirino. Kasama po natin ang anchor dito ating palatuntunan, ang kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. At salamat din po sa inyong lahat na sumusubaybay sa amin sa programang ito. Siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa Panginoong Diyos na gumagabay sa atin upang amin pong matugunan ang inyong mga tanong sa pamamagitan ng Biblia. So,
With your indulgence, kapatid na usual, tutuloy na po tayo. At ngayon ay meron tayong pre-recorded na mga katanungan. Pre-recorded, ibig sabihin, may na-cover po tayong ilan nating mga kapatid, mga nakakapanayam sa ating pangangaral. Narito po ang kanilang mga katanungan. Una po ay si Hazel Elizabeth. May tanong po ako. Kasi po ang pinakapinagatakutan ko po kasi ay ang kamatayan. Dapat po bang katakutan ang kamatayan? Ang kamatayan po ay sa ayaw at sa gusto natin talagang darating sa atin. Dahil yan ay takda ng Panginoon. Sa Biblia po, hindi po itinuturo na ating katakutan ng kamatayan. Ang kinakailangan po ay ating paghandaan. At yan ay mababasa po nating nakasulat sa Biblia. Basahin po natin. Narito, sa Ecclesiastes 12 at 1 hanggang 5, kasama pong babasahin natin ang talatang 7. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon, at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagyan nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin maiiwasan kasi talagang darating po tayo sa ganyang panahon na ang ating katawan babalik sa lupa. Di ba, na Gabriel? Opo, ni-numerate po dito, inisa-isa po. Actually, bago nga bumalik sa lupa, pinakita yung progreso ng pagiging tao natin. Mula sa ating kalakasan, eto, darating ang panahon. Hihina pandinig mo, lalabo mata mo. Maging yung, binanggit ho dito yung sexual appetite mo. Nakalagay ho dito yung maging pagsiping sa iyong minama, sa iyong asawa. Mawawala na. Talagang darating yan. Maging yung kakaya natin na sumiping sa ating asawa. At eventually, alam natin, sinasabi dito, mauuwi tayo sa kamatayan. At dahil hindi natin maiiwasan yan, ang pinakamabuting gawin natin, alalahanin ng Panginoon. Ibig sabihin, alalahanin siya na lumikha sa atin. Kung sumasampalataya tayo, na nilikha tayo ng Diyos, dapat malinaw sa atin yung dahilan kung bakit tayo nilikha. Walang ibang dahilan kundi para tayo ay maglingkod sa Panginoong Diyos. At yun ay mababasa natin sa versikulo 13. Tuloy lang natin ang pagbasa. Ecclesiastes o sa mga ngaral 12 at 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan ang pag-alaalang sinasabi ng Biblia na kailangan gawin ng tao habang siya'y nabubuhay, habang malakas siya, bago dumating sa panahon na mapunta na siya doon sa magiging pirmihan niyang kalagayan.
na yun yung paglilibing sa Kanya. Bago dumating doon, gawin niya ang tungkulin na paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sagot, hindi po dapat katakutan ng kamatayan, manapa ang kailangan po paghandaan natin, ang paghahanda po sa kamatayan, gawin nating mga tao ang tungkulin nating maglingkod sa Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Dahil normal namang matakot. Sino bang hindi natatakot? Siyempre. Nandun yung worry, takot, na fear of death. Siyempre. We all fear death. Pero ang sabi ng Biblia, ay embrace natin. Yakapin natin yung realidad na eventually, mapupunta talaga tayo dyan. Yan sabi nga ng kapatid na Yushel, batay sa Biblia, ang talagang pagharap, pagyakap, taglay mo man ang worry, ang pag-alala, pag-aalala, mamamatay tayo lahat, ang dapat nagawin natin paghahanda para mawala yaong nararamdaman nating pag-aalala o pagkatakot. Ang paghahanda ay paglilingkod sa Diyos. Salamat po. Next question, narito pong muli ang isang video clip. My question is, why did God created people when He knew that same people are going to hell anyway? So all the way from Australia po yan, kapatid na Yushel, si Binibining Nicole Abanto. Talagang Australia. Hindi naman dapat na mag-alinlangan ng tao sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na talagang ang Diyos ang lumikha sa tao at mahal niya ang lahat ng tao. Ngayon, ang kadahilanan po tungkol sa bagay na yan na inyo pong itinatanong na nilikha niya ang tao pagkatapos ay mapupunta din lang sa impyerno. Ang totoo, hindi naman gusto ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno na kanyang nilikha. Kasi nilikha nga niya yan Ang talagang gusto ng Diyos sa lahat ng tao na kanyang nilikha, sinabi ni Apostol Pablo, basahin po natin. Sa unang Timoteo 2:4, narito po, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan ang gusto ng Diyos. Sa lahat ng tao na kanyang nilikha, mga ligtas, hindi po mapunta sa impyerno. At alam po ba ninyo, ang paraan para patunayan ng Diyos na talagang yan katotohanan at seryosong layunin niya sa tao na kanyang nilikha, pumarito siya sa sanlibutan. Nang pumarito siya, ano po ang kanyang sinabi? Narito po sa San Juan 15 at 22. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Yan. Ang Panginoong Diyos, gaya po ng narinig natin, naparito sa sanlibutan, nagturo, nangaral sa mga tao. Ipinaalam niya ang talagang kalooban niya. Kaya sabi niya, kung di ako naparito, at nagsalita sa kanila, kung di natin nadinig ang mga aral ng Diyos, pwede nating sabihin, hindi natin alam. Pero dahil siya naparito na nga sa sanlibutan, may mga kinasangkapan din siya para magturo ng kanyang kalooban. Dahil doon ayaw pa rin sumunod ng tao. Kung mapahamak ang tao, hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos. Di ba, kapatid na Gabriel? Opo. Hindi maaaring magkagayon sa logic ng iba. Yung nga yung sinasabi ni Binibining Nicole, she is wondering if you're listening right now from Australia, in a nutshell, what Brother Yushel is saying that God did not intend people to drift, to be brought directly to hell. The intention is everyone He created is meant for salvation. They are meant to know the whole truth. That is what is stated in 1 Timothy chapter 2 verses 4. Hindi lahat o ang intensyon ng Diyos, the intent of God is for everyone to be saved, to know the truth, and therefore with this in mind, He decided on Himself to manifest in the flesh
He himself appeared as a man so that he will directly tell the people what his intention, what is his passion for the people. Again, we reiterate, Sister Nicole, the people he created is not meant for hell. They are meant for salvation. At kung meron pong mga tao na mapupunta sa impyerno, hindi dahil inilaan sila ng Diyos sa impyerno o kaya nilikha ang impyerno ay para sa kanila. Dahil ayon sa Biblia, ang impyerno hindi po para sa tao, kundi para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Basahin natin. Narito po ang kasunod na talata. 15:22 o Mateo 25:41. Kung magkagay, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. At pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. O yan, hindi po sa tao inihanda ang apoy na walang hanggan, kundi para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Para sa kanila po talaga yon. Kaya lang, alam naman natin ang layunin ng dyablo. Ayaw niyang siya lang sa kayong mga anghel ang nandun. Gusto niyang magdamay, ang gusto niyang karamay na mapunta sa apoy na walang hanggan, yung mga nilikha ng Diyos na mga tao. Kaya kung ang tao po susunod sa gusto ng dyablo, makakasama talaga siya ng dyablo doon sa impyerno. Clearly, as Elder Yushel said, for the benefit of our sister, hell was created. All will have its time. At to this time, hell is not yet happening. When it happens, it is really meant for the devil, meant for Satan, not for the men or the people he created. So when the time comes, as is stated in Matthew 25:41, as a consequence of following the deception of the devil, these people who opted, who chose to follow the devil, they will eventually find themselves in hell. But to say that they are really meant, they are intended to go to hell, that's not what is the Bible is stating. So hindi po yan ang nasa Biblia, kundi ang pagkakahanda sa taong nilikha ng Diyos ay para makapiling ang Diyos, ang dyablo at ang kanyang mga kampon lamang talaga ang inihanda para sa impyerno. So, salamat po, kapatid na Yushel, sa inyong insightful na pangungusap sa pamamagitan po ng pagbasa ng Biblia. So, for now, tayo po ay magbibigyan daan sa ating mga o sa isang awiting po muna, courtesy of Brother Jehoram J.R. Gutierrez ng siyudad ng Lipa, Batangas. Siya po yung miyembro ng MANA o MANA Choir ng regional group sa Biranit. Ang kanya awitin, Forward Looking, Forward Moving. Isang mapagpalang araw po ko sa lahat ng taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Brother J.R. Gutierrez, isang mga awit sa kabanal-banalang Iglesyang Diyos kay Kristo Jesus, na ngayon ay maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga awiting original compositions sa loob ng aming church na tinatawag na likhawit. Ang bawat bagong araw ay reminder ng tuloy-tuloy na biyaya ni Lord ng chance for a fresh start. Walang makakapigil sa plano ng Diyos at laging yang para sa ikabubuti natin. Tapos na ang kahapon, hindi na natin mababago yon. Kaya dapat nakafocus na tayo sa mga chances, opportunities, at sa future na naghihintay sa atin. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-aral kang mabuti. Kung nagtatrabaho ka, galingan mo sa work. Kahit ano pa man ang ginagawa natin, let's give our best, umunlad at lumago tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. At magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin at sa ating pamilya. Lumakad tayo for love for everyone at harapin ang bawat bagong araw with a smile, with the hope, and with faith. Gawin nating mindset ang unang likhawit na aking ihahandog, forward-looking, forward-moving.
Most High God opens a new day. He has closed the door of yesterday. No one can stop him, it is in his control. His plans are for us he has called. Don't be afraid, let go of our fears. Believe that God is in our midst. Forward looking, forward moving, look to the future, work for the progress. Forward looking, forward moving, according to the Lord's will and promise. Walk in the faith for progress and growth, to be eligible for our Lord. We can change what happened in the past. Keep moving forward, leave the past behind. We will slow down if we don't renounce it. We'll fail if we always return to it. Do not look back, cast all our doubts, press towards our goal, claim the favors of God. Forward looking, forward moving, look to the future, work for the progress. Forward looking, forward moving, according to the Lord's will and promise. Walk in the faith for progress and growth, to be eligible for our Lord. Let us have joy in God and trust in Him. Hold on to hope, commend our walks to Him. We stand strong in failures and tests. Look and move forward to God's promises. Forward looking, forward moving, look to the future, work for the progress. Forward looking, forward moving, according to the Lord's will and promise. Forward looking, forward moving, look to the future, work for the progress. Forward looking, forward moving, according to the Lord's will and promise. Walk in the faith for progress and growth, to be eligible, for our Lord. Salamat po. Kapatid nating Batanggenyo, alae, kumusta kayo diyan? Sa dako ng Batangas, sa Lipa. Ang kasunod po ay galing po kay Brother Reynaldo Fernandez. Reynaldo Fernandez Castro. Ano po ba yung mga katanungan nyo about po sa Bible? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? Totoo ba na may Swerte. araw na swerte o malas? Yun po yung sabi ng mga tao na mahilig sa pamahiin. Pero sa Biblia po, walang araw na malas. Lahat ng araw dapat nating ipagbunyi
dapat nating ipagpasalamat dahil lahat ng araw ay gawa, likha, kaloob ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin. Sa aklat ng mga awit, 118:24 sa King James Version natin basahin. Psalms 118:24. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. O yan, walang araw na malas. Lahat ng araw, gawa ng Diyos, kaloob ng Diyos. So, dapat ang kalooban natin magsaya. At wag nating isiping may malas na araw. Tulad ng sinasabi ng iba, pagka Friday the 13, Opo. malas yun. Kaya yung iba, hindi lumalabas pagka ganong petsa. Pero yung iba naman, sinuswerte pa pagka ganyang petsa. Ano? Kaya talagang hindi totoo yan. Opo. Meron namang pagkakataon na di nadalaw na ang trahedya kahit hindi Friday the 13th. Oo, kahit Friday the 12 lang Opo, the 12. At 13 ng ibang araw, nangyayari. Kahit hindi nga Friday. Sabi na yun, Lunes na Lunes ika Opo. Minamalas. Pagka Lunes na Lunes, hindi maganda ang takbo ng negosyo. Opo. Kaya hindi po totoo yan na merong araw na malas. Kundi lahat ng araw, dapat nating ipagpasalamat. Lahat yan ay dapat nating ikatuwa dahil kaloob ng Diyos yan. Ngayon, kung meron pong mga pangyayari na hindi maganda, na sa tingin ng iba'y malas, ano ba kahulugan nun? O yun ang alamin natin sa Biblia. O basahin po natin. Sa Ecclesiastes 9:11, narito po. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. O yan, talagang maliwanag naman na sinasabi ng Biblia, kapatid na Gabriel, di po ba? Ayan. Alam nyo, itong si Solomon, very observant, kaya nga devoted tong aklat na ito Nilaan talaga doon sa kanyang mga observations, kahit doon sa kawikan, makikita ho natin ang angking talino nito. Anyone, kung magfo-focus talaga siya sa mga nasa paligid niya, maobserbahan niya ang realidad, ang katotohanan ng buhay. Gaya nito, sabi niya, kahit na gaano ka katalino, kahit na gaano ka kalakas, hindi ibig sabihin, garantisado na ikaw ay magwawagi sa buhay. Hindi ibig sabihin na, matalino, may kayamanan kang angkin. Oo, meron kang bentay sa iba na hindi mayaman, hindi matalino. Gayon man, anong sabi, ang konklusyon po niya, pwede mangyayari sa'yo ang hindi magandang kapalaran. Pwede ring mangyari yung magandang kapalaran. Opo. Maganda at hindi maganda. Tama. Opo. Aplikable ho sa lahat ng tao. Sa anumang araw. Ngayon, natatawag lang sa anumang araw. Natatawag lang na malas. Kasi nga sa ibang salin nakalagay doon, misfortune, bad luck. Sa ibang salin talaga yun ang nakalagay. Yun ho kasi ang talagang estado niya. Hindi maganda yung sitwasyon, kaya pwedeng uring kamalasan. Kaya sabihin misfortune, it's bad luck. Pero sabihin na ito ay resulta ng dito ho yung pumapasok yung pamahiin. Kasi araw ng Biyernes. Kasi Friday the 13th. Opo. O kaya sa pagmamaneho niya, may biglang tumawid na itim na pusa. Tumiretso pa rin siya. Kaya minalas doon. Kahapon lang may nakasalubong akong pusang itim sa gabi habang nagmamaneho ako. Eto, buhay pa. Wala akong nangyaring trahedya dun sa pagmamaneho ko. So, ang bottom line, nahaluan kasi ng pamahiin. Ang misfortune, yung nauuri nga, gamit ko kasi termino, malas minalas ka, talagang natapat sa'yo yung sitwasyon na yon. Na hindi maganda. Opo. Kahit pwede naman maiwasan dahil matalino ka, malakas ka, pero mangyayari po yan sa'yo. Sabi nga, hindi araw-araw jackpot. Kahit sabihin mong ikaw ang pinakamagaling sa larangan ng palakasan, matatalo ka.
Kaya yan, yung sabi ni Ginoong, ang pangalan ni brother, si Reynaldo Fernandez, hindi po pamahiing malas to, kundi talagang it's bound to happen, talagang mangyayari yan. Nataon na nandun ka nung nangyari yan, ikaw ang pinangyarihan nung bagay na yun. Hindi ho yan dahil sa pamahiin. Hindi dahil araw ng Biyernes o ganitong araw, kasi hindi po ganon. Kundi yan ay talagang pangyayari na sa kanino mang tao, maaaring yan ay sumapit. Hindi ang ibig sabihin nun kasi araw ng ganito. Pagka yun ang ating paninindigan, ang tawag po doon, pamahiin. Alam po ninyo, ang pamahiin sa Biblia po ay ipinagbabawal. Basahin po natin. Deuteronomio 18 hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino man nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoong ng Diyos sa harap mo. Oh, yan. Ang pagkakaroon ng kaisipan at ugali na mapamahiin. Ibig sabihin, yung nanghahawakan sa mga sinasabi na hindi naman itinuturo ng Biblia, na nagmimistulang panuntunan nila sa kanilang buhay, yan po'y kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya wag po tayong pumayag na maapektuhan ng mga ganyang sinasabi ng mga tao na dahil po doon parang yun ang nagiging tuntungan ng ating mga paa sa ating pamumuhay sa mundong ito. Opo, at maalala ko na usual, nabanggit nyo na rin lang yan. Kasi may ilang mga pagkakataon na wala naman daw kabawasan kung ito'y pinapaniwalaan. Ika nga. O di kaya, hindi naman ako naniniwala dyan. Iba naman ho, hindi ako naniniwala, pero for good measure, ika nga, para sa pag-iingat, hindi ko na rin gagawin. O kaya, ikukonsidera ko na rin yung pamahiin na yun. Meron kong gano'n kapatid na usual, no harm, no foul. Ika nga sa basketball, hindi ka naman apektado niyan. Hindi naman siguro mali na sundin ko. Total, wala naman epekto yan sa aking karakter, walang epekto yan sa aking kaluluwa. That's practically admitting, sinasabi mo na naniniwala ka, tumatanggi lang ang bibig mo, o di kaya ay you're playing it safe, kapatid na usual, pero ang totoo, naniniwala ka sa pamahiin. Parang yung pagpapaputok pagka bagong taon. Opo. O, pagsalubong sa bagong taon. Yung iba, hindi naman sa naniniwala kami na na pagpalaya siya ng masamang espiritu. Katuwaan lang ito. Ang nangyari, yung, halimbawa, yung quitis, ano nangyari? Walang kontrol yung minsan. Pag mababa ang kalidad, walang direksyon pupuntahan yan. Pwedeng tumama sa mga kaawad ng kuryente, sa loob ng bahay na merong combustible na kurtina, pwedeng magkasunog. Pag sa lubong ng bagong taon, nagkaroon ng sunog. Sa halip na lumayas yung malas, pumasok yung malas. Di ba? Ito, ilang ulit ho natin nailalahad dito sa palatuntunan ito. Hindi po garantiya, sabi nga natin, ulit ko po yung termino kanina, you're playing it safe. Total, guro pa, maintindihan ako ng Diyos kung gagawin ko to. Katuwaan lang naman. Opo. It's not really the katuwaan aspect of it kaibigan at mga kapatid. Yung bagay na mismo ay tradisyon. May bahid po ng pamahiin. Yan po yung binibilin sa Deuteronomio na dapat nating iwasan. Ito'y abomination o karumal-dumal sa Diyos. Opo. Kaya yung pamahiin, yung pangunahing issue ni brother tungkol nga sa malas at swerte. Opo. Pamahiin yun, hindi natin dapat paniwalaan. Lahat ng araw po, kaloob ng Diyos, dapat nating ipagpasalamat. Huwag nating isipin na may araw na malas. So, salamat po.
Thank you po. Next na tanong po ay galing kay mula po sa Tondo. Ako po si Angie Fabian, nakatira po ako sa Tondo. Itatanong ko lang po kung ano po yung stand nyo sa mercy killing. Like sa mga bedridden na gusto niyang mamatay dahil sa hirap ng sitwasyon niya, magkakasala po ba siya? Gusto nang mamatay? Opo. Dahil doon Kakasala ba nagre-request siya? na ano? Opo. Siya ang nagkakasala o di kaya yung mismo mga pamilya niya na pinapahintulutan ng siya po mamatay. Ika nga. Nagkakasala po kasi ang pagpatay po ibinabawal ng ating Panginoong Diyos dahil sa katotohanan po, wala sa karapatan o sa kapangyarihan ng tao. Dahil sa Biblia po ay hindi ibinibigay sa tao ang kapangyarihan para po kitlin ang kanyang sariling buhay o maging ang buhay ng kanyang kapwa. Basahin natin. Ito po sa Ecclesiastes 8 at 8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Yan. Napakalinaw naman. Wala po sa kapangyarihan ng sino mang tao ang pumigil sa kanyang diwa o sa kamatayan, gawin niya sa kanyang kapwa. Wala sa kapangyarihan ng tao yun. Kaya, ang kahit po, kung tawagin pa yan mercy killing. Killing pa rin yun. Opo. Euthanasia. Opo. Kahit pa yung killing me softly, killing pa rin yun, no? Wala ho tayong pagkiling doon. Awit ito ng panahon ng kapatid na usual yun. Mga kaibigan, yun po ang stand ng church. Biblically speaking, yun talaga. Controversial ho kasi ito dahil sabi sa inyo, madali yan sabihin kasi hindi kayo nakararanas, hindi yun yung nasasaksihan yung kamag-anak nyo naghihinagpis. Opo, it's not easy for us to say. What we're saying lang, mga kaibigan, is what is biblical. Tayo nakikisimpatya, syempre. Hindi natin alam kung gaano ang hirap ng dinaranas, lalo na, sabihin na natin yung termino, kung cancer patient po yan, it's really painful para sa mga pasyenteng may ganitong taglay na disease o karamdaman. Sila mismo nagre-request, pwede Opo. tapusin na yung kanilang dahil napakasakit nga. Ngayon, hindi na nakakaya ng medisina para manhirin o pamanhid. Kahit itaas yung dose nung pwedeng ipamanhid sa kanila, hindi na nakakaya talaga. Na unbearable na yung pain. Ika nga na gusto na lang nilang mamatay. Well, our hands are tied ho kasi. Nakatali yung kamay natin hindi tayo pwede magdesisyon Pagdating doon sa ganung punto na kamatayan. Personally, gusto rin namin siguro. Given the situation, gugustuhin namin. Pero ang pagkakatali sa kamay namin, yung nakasulat sa Biblia na it's still pagpatay. Opo. Iba naman ho yung mga sitwasyon na kung saan, bawa, gulay na. Technically, kung ho yun sa medicine, patay na vegetative state ang tawag, kaya nga gulay, sabi ng sa wikang Tagalog. When you are in a vegetative state, you are dependent na lang dun sa mga apparatuses na nakakabit sa'yo. Yun ang nagsusustina na lang ng buhay mo. So, ibig sabihin, once the apparatus are removed, apparatuses, ito, wala na, talagang patay ka na. Technically, you're not really a living person na. Ang nagpapadaloy na lang ng dugo sa iyong katawan, ang nagpapa-pump ng hininga sa iyong baga ay yung mga aparato. So you're not self-sustaining na, hindi na ikaw talagang bumubuhay sa sarili mo, kundi aparato na. So once na na-unplug na yung aparato, mamamatay na. So that's a different case, mga kaibigan. Kung saan, pinagpapasya din ng mga kamag-anak, yung close relative na merong authority to do the decisions, yun hindi ho mercy killing yun, talagang patay na ho yun, na binubuhay na lang sa pamamagitan ng mga aparato. So, bawal pa rin yun, no? Opo. Yun ho, yung mismo yung tanong ni sister, mercy killing, yun ang talagang bawal. Opo.
So next po ay galing si Brother Joel naman. Arojado. Kay Hasmin. Si Hasmin. Si Hasmin Fajardo. Okay, magandang araw din po sa inyo. Ako po si Yasmin Fajardo mula sa Navotas City. May tanong po ako, kung mapagmahal po ang Diyos, bakit may impyerno? Huwag po kayong mag-aalinlangan sa katotohanan ng ang Diyos ay mapagmahal. Yun po ay totoo. At yun una po nating sasagutin. Kung mapagmahal ba talaga ang Diyos? Opo, basahin muna natin. San Juan. Ang talata ay 3 at 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalatay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Isipin niyo pong pagmamahal yan ng ating Panginoong Diyos. Talagang napakahalaga ng kanyang ginawang sakripisyo para sa atin. Kaya kung sabihin nga ni San Juan, gayon na lamang. Ibig sabihin, walang sukat na pagmamahal yan. Kaya totoong-totoo po na ang Diyos ay mapagmahal. Ngayon, bakit po may impyerno? Hindi po yan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Kundi, ang kadahilanan kung bakit may impyerno, mababasa rin natin sa Biblia. Narito, sa kasunod na talata, ayon po sa Ebanghelyo, Mateo 25:41. Kung magkagaisa, sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsileo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yan. Napakalinaw po. Hindi dahil mahal ng Diyos ang tao, kaya may impyerno. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao hindi pwedeng sukatin, hindi pwedeng hatulan ng sino man. Sigurado po yan. Walang kapintasan ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Kung merong impyerno, hindi po yan para sa tao, yan po'y para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ngayon, bakit po may taong mapupunta sa impyerno? Ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo. Narito, sa liham niya sa mga taga-Tesalonika. 1:8, pangalawang Tesalonika. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala o kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabubuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. 9. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Napakalaki palang kasalanan, kapatid na Gabriel. Opo. So, yung misconception na ina-associate o dinudugtong ang impyerno sa tila baga questionabling pagmamahal ng Diyos, mali po yun. Diretso nating pangungusap. Hindi po ibig sabihin yung existence o yung pong nakalaang parusa ay senyales ng kawalan o makukwestiyon ng pagmamahal ng Diyos. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, may konsekwensya. Ika nga, kung ikay susunod sa Kanya, isusuko mo yung sarili sa Kanya, ang konsekwensya nito ay pagpapala o gantimpala. Ang pinili mong mahalin siya, gantihan ng pagmamahal sa iyo, natural. Ang sa iyo ay gantimpala. Ang konsekwensya naman ng hindi pagsunod, siyempre lalagyan ng parusa. Ang parusang tinutukoy ay ang impyerno naman. At sinasabi ni Apostol Pablo kung bakit mayroong ganong parusa. Kasi ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay katunayan ng hindi niya pagkilala sa Diyos. Isipin niyo po, gaano kalaking kasalanan sa Diyos yung hindi mo siya kilalanin. Siya yung lumikha sa'yo. Siya yung araw-araw na nagdudugtong ng buhay sa'yo. Siya yung nagbibigay ng mga kailangan mo. Siya yung nag-iingat sa'yo sa mundong ito. Pagkatapos hindi mo siya kikilalanin, yun nga lang, halimbawa ay Pangulo ng Pilipinas. Kung minsan barangay captain lang, hindi mo kilalanin kung saan ka pupulutin. Di ba? Opo. May kaukulang may kapupuntahan ka sigurado. Opo.
lalo na Diyos. Isipin mo, pinakamataas yan. Pinakamakapangyarihan yan. Pinakadakila yan. Pinakamarangal yan. Hindi mo kikilalanin bilang tao. Nilikha ka lang niya. Tama lang. Ang hatol ng Diyos sa gayong tao na parusahan ng walang hanggang parusa dahil ang nilapastangan niyang Diyos ay Diyos na walang hanggan, walang katulad sa kapangyarihan, walang katulad sa karangalan. Kaya hindi po ibig sabihin nun ay hindi mahal ng Diyos ang tao. Yun ay nagpapakilala na talagang ang kalakhan ng pagmamahal ng Diyos pag binaliwala ng tao, dinadala ng tao ang kanyang sarili sa kaawa-awang kalagayan. So, klaro, yan po ang sagot ng Biblia. Para sa iyo, sister na taga-Tondo, yan po ang sagot ng Biblia. Samantala, pakinggan natin muli si Brother J.R. Gutierrez sa kanyang pangalawang awit, Tinig ng Krusada. Isang mapagpalang araw po muli ang sumaating lahat. Iba't ibang emosyon, iba't ibang problema at sitwasyon ng mga tao. May nagsasaya, may nalulungkot, may nawawala ng direksyon, at may naghahanap ng kasagutan, may nagtatagumpay. Sa gitna ng lahat ng mga ingay at kalituhan sa mundo, may isang tinig na nananatiling tapat at naghihintay. Ang tinig ng Diyos. Ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa atin. Hindi mahalaga ang ating nakaraan. Ang mahalaga ay handa nating isuko ang ating sarili, magtiwala at sumunod sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon, pumasok tayo sa Kanyang bahay para maranasan natin ang tunay na kapahingahan at pagpapala sa ating kaluluwa. Dinggin natin ang tinig ng krusada. Sa mundo, may iba't ibang tinig kang maririnig. May tinig na nagsasaya, may tinig na lumuluha, may tinig din na nawawala, may tinig na naghahanap, nagtatanong, meron bang nakikinig? Hinihintay ka ng Ama sa tahanan niya, nananabik na siya na makapiling ka. Tapat mong pagsuko, hinihintay na niya, nananabik na siya sa pagtitiwala mo. Ba'y nabibigatan sa kairamin, binabatat iyong dinggin ang kanyang paanyaya, pamatok niya ay pasanin, maamong tinig iyong dinggin, ang paghahari niya ay tanggapin. Kaluluwa'y pagpapalain, hinihintay ka ng Ama sa tahanan niya, nananabik na siya
na makapiling ka, tapat mong pagsuko, hinihintay na niya, nananapit na siya sa pagtitiwala mo. Dati ligaw na tinig na walang dumirinig, ngayon sa kanyang paanyaya, tinig mo ay isanib. Hinihintay ka ng Ama sa tahanan niya, nananabik na siya na makapiling ka, tapat mong pagsuko, hinihintay na niya, nananapit na siya sa pagtitiwala mo. Hinihintay ka ng Ama, nananapit na siya, tapat mong pagsuko, hinihintay na niya, nananapit na siya sa pagtitiwala mo. Nananapit na siya kanya. Ang huling pagsagot natin o huling katanungan for today, pakinggan po natin, panoorin. Hindi po lingid sa atin yung patungkol po sa tatak na 666 at yan naman po ay nakasulat sa mga banal na kasulatan o Biblia. Ang tanong ko po ay yung po bang mga tao na sadyang tumanggap o hindi sinasadyang tumanggap ng tatak na yon ay meron po ba silang kapatawaran na matatanggap? Sa Biblia po kasi basta tungkol sa ganyang mga sitwasyon, merong nakasasaklaw ng kapasyahan. Opo. At kung sino yan ay walang iba kung di ang Diyos lamang. Basahin po natin. Narito. Sa unang Korinto 5:13 sa Easy English Bible, but God will decide about the people outside who are not Christians. As the Old Testament says, you must send a bad person away from among yourselves. Ang Diyos ay nagpapasya sa mga taong nasa labas sila na hindi Kristiyano, gaya ng nasusulat sa Lumang Tipan, ilabas mo o patalsikin, itiwalag mo ang masamang tao sa inyong komunidad. Yan, natatakan ng 666. So, ibig sabihin, hindi na siya Kristiyano. Opo. Kasi yung 666, tanda yun ng Antichrist. So, hindi na siya Kristiyano. O, tungkol sa mga hindi Kristiyano, ay bahala ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, ay sigurado yan, natatakan niya, impyerno na yan. Opo. Hindi po natin pwedeng sabihin gayon dahil Diyos pa rin ang magpapasya tungkol sa mga hindi Kristiyano o sa Kristiyano man na natatakan, kung ganun man, basta Diyos ang bahala doon. Medyo malaki chance nilang, dahil nadaya sila eh. Opo. Pag natatakan ng 666, marka ng Antikristo, ibig sabihin nadaya sila, napaniwala sila. So mas malaking chance nga na mangyari yung inaalala ni Brother Joel Arojado. Pero para sa atin, na sabihin wala na silang kapatawaran, impyerno na sila instantly, automatically, wala po sa amin yun, mga kaibigan. Opo. Diyos lang po ang makapagpapasya. So, salamat po at sana'y nakatulong ang bahaging ito sa inyong mga hinahanap na kasagutang mula sa Biblia. At sa pagkakataon pong ito,
tayo po ay mag-uukol ng panalangin, ng pagpapasalamat sa Diyos, maging ng paghiling ng mga pagtulong sa ating mga kapatid at mga kaibigan para po sa kanilang mga kalagayan, maging sa inyo po na aming mga taga-subaybay sa palatuntunan ito. Hindi man po ninyo na ipaabot ang inyong mga kahilingan ukol sa panalangin sa Diyos, kalaki po kayo sa aming panalangin. Opo. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, Ikaw na kataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo dahil ginagabayan mo kami, tinutulungan mo kami para gawing lagi ang iyong kalooban, lalo na po ang pagpapahayag ng iyong mga katwiran. Dahil dito, niluluwalhati ka namin sa iyong mga kagandahang loob. Pinakikiusap din namin, sana'y maging pagpapala ito sa lahat ng sumubaybay ng programang ito. Pahintulot mo po, hindi lamang nila ito maunawaan, kundi masampalatayanan nila ito at maging paraan para sila'y makapiling namin sa matuwid na paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Alalahanin mo rin po ang mga sumusubaybay sa amin na dumadaan sa iba't ibang mga sitwasyon ng buhay, ang iba'y sa mga mabibigat na karamdaman, ang iba'y sa mga suliranin na halos ay hindi makita ang solusyon. Kahabagan mo po silang lahat. Loobin mo po na ipakita mo sa kanila ang kagandahan ng iyong kalooban, kung maaari. Umasangkapan ka po ng mga tutulong sa kanila at payagan mo po na maranasan nila ang iyong pag-ibig, ang gawa ng iyong pagmamahal upang sa ganitong paraan lalo kanilang luwalhatiin at hangarin nila na sa ganitong paraan ay lalo kang paglingkuran sa kanilang mga buhay. Amen. Alalahanin mo po ang programang ito, loobin mong patuloy na maging kasangkapan sa iyong ikaluluwalhati at tulungan mo rin ang tagapangasiwa ng iyong bayan, ang aming matandang pangkalahatan. Ingatan mo po siyang palagi saan man siya naroroon upang sa kanyang pangunguna ay maihatid ang iyong bayan sa lalong matwid at karapat-dapat na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Nananalig kami, pinagpapala mo po kaming lahat, maging ang sumusubaybay sa amin, palibasa ang ganitong gawain, inihahandog po namin sa iyo. Sa ngalan mo pong Kristo Jesus, ikaw na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa araw na ito. Inaanyayahan namin kayong muli sa mga next episodes po namin. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Ispa.